Tsaka huwag kayong therapist. magmadaling ikasal. Walang age limit yung kasal. Walang age Pwede limit. Di ba? ba Hindi yung parang nag-expire? kailangan mo ng kasal. Hindi ka pa nga sure eh. Di ba? Pwede ba ha? Bago magpakasal, tapusin na yung mga hanap-hanap stage. May pinaparinggan ako. Nakatingin siya. Charot. Itatag ko ba o magko-comment siya? Tingin ko magko-comment siya. Welcome to Chismimis! Kinakahiya niya kami. Nagkikringe my siya. God. Kung saan lahat may opinion kahit walang nagtatanong. Tatanong. Tara, chikana. Welcome guys sa aking First guess? first guest, Oh, the dadami bride na. and the groom. Magpakilala po kayo at ang inyong mga trabaho. Pakilala, Okay. ilang taon, Ah, gano'n. sige. Hi, I'm Roxanne. I'm 18. Chestnut. 27. Ako po si Dodi, 29, last May 24. May specific. Sino unang nagka-crush? Papasok. Baka ako po. Nagkakrush siya sa graduation picture ko. Alin doon? Yung RTO yata. Yung RTO po na RTO. picture. Ah, Yung nakakontak. Picture pa lang yun ah. Sobrang lakas. Charot. Sino unang nag-message? Ako unang Anong nag-message. message mo? Sa Twitter ako unang nag-message. Ay, Twitter ba? Hindi ko maalala. Parang Twitter, te. Twitter. Oo. Kasi may jowa daw. Ay. Ay, oh my God! It's getting controversial. Uy, first jowa kita. Charot. Alisin mo ba? Hindi, charot. Hindi Okay lang. counted yung iba. Ito talaga to. Oo. Ito na. How did you two meet? Mm. Version Nino. Mauuna. Ikaw na. Nag-meet. Nakita? Doon sa ano? Doon sa bahay nila. with Kasi? with friends. Chikahin mo, di pa nila. Bakit? Kasi Kaklase mo? dumalaw kami kay Bogs nun kasi hindi na siya pumapasok, alam ko eh. Ikaw visit nyo? Kasi Kaya mag-map na. may dala pa kaming Jollibee. Yun yung unang nakita, personal, pero in-stock na sa Facebook. Ayun. Tama ba, Rox? Sinusuportahan mo yung Oo, green tama na naman. yun. Tama naman. Ano ang biggest green flag ng partner mo? Green flag. Green flag. Ano? Ano ka, natanay ka doon. Meron bang green? Mali. Ano? lang. Ang tawag doon? Yung ano? Understanding. Kasi, go explain mo. Ano? Hindi, alam niya kapag wala ka sa mood. So, hindi ka masamang tao, kundi galit ka lang, o pagod ka lang, o cringe, ano ka lang, ano? Grumpy ka lang, gano'n. Hindi ka masama, kaya magiging masama rin ako sa'yo. Gano'n. Para naman ang bait ko niyan. Yun yung mga nag-rally. Hindi mo meron. Meron. Pinapagilid yung mga nakahang. No, actually, kaya ako siya nagustuhan. Ay, gano'n. Hindi kasi sobrang bait. Sobrang bait. Wala kang masabi talaga. Pag may nag-violent Ang reaction, mabait. sasapakin ko. Charot. Ang mabait. Mabait, walang butas sa puwet. May bitaw. Mabuting tao. Mabuting tao. May tao talaga yung Hindi, mabuti siyang tao. Kasi talaga. Wala kang masabi. Mabuti siya sa magulang ko, sa lahat ng kaibigan ko. Pag kaibigan ko, kaibigan niya. Wala siyang eme-eme root, gano'n. Tapos, actually, mas naging close niya yung mga kaibigan ko. So, I don't know what that says about me. Pero, yun. Baka mas babait siya kasi gusto na nila siya. Yan, kila Ate Eris. Marunong siya makisama. Mabuti siyang tao. Yun. So, yun lang naman yung hinahanap ko actually. Bonus na cutie-cutie. At smarty. Super smart. Tapos lang tayo masabi dyan. Another one. Anong first impression niyo sa isa't isa? First impression ko kasi una ko siya nakita sa picture niya sa Tagaytay. Birthday daw ni tita yun. Nakaganon siya yung jumper. Parang fun and outgoing person. Yun yung first impression. Ako? Yun yung, tapos may picture pa siya dun sa sa Mountain Province. Sa Sagada. Sa Sagada yun. Kaya Alam parang ko yun. outgoing, lively, Lively. young blood. Parang yun. Ganun, Yeah. fun. Ang first impression, una ko siya kasing nakita, una ko siyang nakita, yun, yung pumunta sila sa bahay. Tapos, mabait. Kasi, yung ngiti niya ganito,
Tapos kita yung lahat ng ngipin niya. Though, di natin alam, baka niyayabang niya nga lang yung perfectly aligned teeth niya. So, ayun. Ang ganda ng ngiti, mabait. Mabait yung ngiti. Mukhang mapagkakatiwala. Oo, mabuting tao. Tapos matangkad. Sorry. I'm just a girl. Ang background. Ayan na, spicy naman tayo. Spicy. Yan na, spicy. Segment. Respectful daw. Sa tingin nyo, ang prenup ba ay tungkol sa kawalan ng tiwala o pagiging practical? I think that every marriage should have a prenup. Regardless kung meron kayong assets now or wala pa. Kasi you have to look at it as if na magkakaroon ka ng assets. Kasi hindi ka naman nagtatrabaho for nothing, di ba? So eventually in our mid-40s or 50s, meron na tayong mga assets and dapat protected tayo doon kasi hindi rin natin alam kung ano yung ibibigay sa atin ng future. So dapat alam mo yung gagawin mo. Dapat, kung gusto mo, nasa iyo eh. Kung gusto mo yung assets mo, sa'yo lang, yung assets niya, kanya lang, o gusto nyo, hati kayo, or itong family home na, namin, hati kami dito, 50%, o kaya 70-20, kayo bahala, kayo magde-decide, pero alam niyo yung mangyayari. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, wala pang divorce. So, pag nagkaroon kayo ng separation, or maghiwalay kayo, kahit pa nagloko yung isa, or may hindi maganda nangyari, basta ganyan, hindi hati kayo dun sa assets nyo. Paano kung yung isa yung mas maraming nag-contribute? 'Di ba? Hindi siya fair. So, ang pinaka dyan, bago kayo ikasal, pag-usapan nyo kung paano mangyayari sa assets nyo. Tsaka, majority ng divorce, actually, hindi ko lang maalala yung statistics, comes from fighting about money. So, yun yung isa sa inisip namin na sa lahat ng pag-aawayan namin, hindi dapat pera. So, and wala naman kami masyado pera, pero 'di ba, yun nga, looking forward. Kaya sila nag-prenup. Kami po ay may prenup. Gusto niyo i-view? Charot. Send Send template. Biro lang po. Pinagawa lang namin. Actually, wag kayong matakot dun sa notion ng prenup kasi madali lang siya ipagawa sa attorneys and yung kapalit na fee. Napakaliit ng fee na mapaprotect yung assets mo in the future and yung security nyo sa sarili nyo. Peace of mind. Yun. Si attorney. And then, parang connected sa sagot niya. Parang siya kasing parang kumbaga nipping it in the bud. Kasi, yun nga, pinakamataas na source ng annulment or hiwala. Kahit domestic, yung even domestic na violence. Dahil sa pera, dahil sa sa resources. Kaya, kung umpisa pa lang na na pinag-usapan nyo na yun, kung ano man meron doon sa prenuptial agreement nyo, malinaw na, alam nyo na yung limitations nyo sa isa't isa. Kasi even iisa kayo daw under the law, separate pa rin kayong personality. So magkaiba pa rin kayo ng priority. No, may inaano nyo lang siya kailangan mo lang siyang i-compromise all the time. Hindi siya always the same. Kaya yun yung pag-protect doon. Kaya yung prenup, hindi siya, yung iba kasi tingin nila, yung iba kasing conservative, tingin nila doon, parang siyang masyado naman kayong negative, masyado naman kayong hindi siya negative or positive It's about pragmatic, realistic. Kasi hindi naman siya based on emotion ginawa Di ba? May statistic siya, may data siya, at may, kahit lumabas ka lang sa kapitbahay mo, ano pinag-aawayan, di ba? So, lagi yung asawang babae na nasa bahay lang, di ba? Ang kumikita lang lalaki. Tapos, mga babae pa, walang pag-aari yung babae kasi nga sa lalaki din. Ganon din sa lalaki kapag So, yun yung siya. Yun yung, kumbaga, option siya Ba't di natin siyang gawitin? Ba't di natin siyang i-utilize para ma-protect natin yung relationship para mas maayos, mas matibay kasi alam mo yung limitation mo, alam mo kung na distinct pa rin yung personality nyo. So, hindi kayo nag-overlap or eventually mawawalan ng respect kasi nag-overlap na kasi yung yung assets nyo. So, yun siya. Kaya dapat siyang gamitin kasi nandyan naman yan. So, magpapagawa ng prenup. Dapat. Tsaka isa pa, yung prenup naman, hindi naman siya effective na-effective na yung hindi kayo maghati kayo Ano lang siya pag nag-away kayo, tapos nagkaanuhan sa korte, may prenup kayo. Pero, on normal na buhay nyo, pwede naman yung isa nanlilibre lagi yung isa hindi. So, para pag lang, may kayo, protected kayo pareho on both parties. Hindi yun agad, parang iniisip nyo kasi hiwalay agad yung pera, hiwalay agad yung baon, hiwalay agad yung kama, hiwalay agad yung pagkain. Kaya yun, dapat yan, ma-advocate yung yung mga Pilipino dyan. Sa mga walang knowledge sa prenup, ano daw ba yung prenup?
Yung prenup kasi, ano yun, yung nandun na sa civil code, nasa family code na. Yung, dyan yung, kasi dahil family code, lahat tayo, di ba, ano na, absolute community of property kapag kinasal. So lahat ng inyo, individually, before marriage, and magkukuha after marriage, hati sa inyo pareho. So pantay yun, unless mag-annulment. So yung prenup, pwede rin siyang ganun, pwede ring separate. Lahat ng klase ng regime of property, pwede sa prenup. Basta wag lang yung, wag lang may against dun sa civil code tsaka sa family code. So ang inaano lang doon, hindi kayo absolute or may mga modifications kayo ng absolute or complete separation. Ayun. So ano, yun yung prenup. For example, Sa normal na mamamayang buhay. for example, sa amin, yun sa amin, ang ginamit namin na regime ay absolute, Complete separation of complete property. separation of properties. So, lahat ng akin, akin. Lahat ng kanya, kanya. Tapos, meron din kaming, lahat ng kailangan namin na stipulation, nilagay na namin doon. At paano yung expenses sa bahay, paano yung family home. At ninote din namin doon, ito yung pinakamahalaga kasi may pinapatunayan yung isa here. Lahat ng mana ko, akin lang. Hindi siya mapupunta sa kanya. So, yun yung ano doon. Ang ibig sabihin, pwede nyo ilagay kung ano yung napag-usapan nyo. Napag-usapan nyo na paano mapupunta yung mga assets. Tsaka at the end of the day, yun yung isa sa mga bagay na sinasabing maganda kung meron ka pero hindi mo kailangan. Pero kailangan mo pero wala ka. So, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, kakailanganin mo lang yung mismong stipulation ng prenup pag nag-away na kayo, pag nagkasuhan na kayo. Kasi hindi naman yun, tao pa rin naman kayo, may emotion kayo, papel lang yun na nasa cabinet at nasa registry of deeds at nasa civil registry. Magiging effective lang siya kapag nag-file ka na sa court. Diba? Or basta kayo may kailangang hatiin dahil nga may argument. So, mas maganda na normal yung buhay nyo, na meron kayo nun, tapos hindi nyo siya kailangan dahil di naman kayo nag-away, kaysa sa wala kayo nun dahil iniisip nyo nung spark pa nung relationship nyo, never kayo mag-aaway ever until death, tapos kinailangan nyo naman, tapos wala kayo nun, complete kayo, tapos pinangabit yung isa, diba? Tapos 50-50 kayo, kasama niyo yung bago niyang Diyosawa. So dapat maging learning na yan, diba? Hindi mo na kailangan mag-research, may tulfo dyan. Ayun, kawawa yung mga future spouses, future couple na biktima niya. No? Kaya, baka naman kasi hindi sila din familiar or unaware sila na may exist. Ang notion kasi, Pagkasa- kasi walang tiwala. Oo, yun. Dapat baguhin nyo yun, guys. Di ba? Baguhin nyo yan. 2026 na. Lawakan ng utak. Wag utak 90s. And even 90s meron naman yun, pero ang gumagawa lang yung may pera. Kasi tingin nga nila para lang sa pera. Protection. Oo. Yun, be informed. Hashtag be informed. Edition na tayo. Yan. Ano ang pinaka-stressful part ng wedding preparation? Stressful. Seat plan. Seat plan. Kung paano namin pagtatabihin yung Hindi na seat plan. Yung bilang sa ano. yung bilang. Kasi, di ba, Supreme Court yung napili namin. So, Parang yung, ilang beses natin inupuan yun, te. oo, Ilang nag-meeting kami oras? kung sino yung kasama. Kasi, ang pwede lang doon ay 15 to 20, actually. Dalawa na yung photographer namin, tapos magulang pa namin. Syempre, gusto namin makapunta yung mga, actually, hindi namin sila kinuhang ninang, para lang masabing ninong-ninang. Ito yung mga tao sa trabaho namin, na parang mga naging tatay-nanay namin. Natatanungan namin anytime ng kahit ano about buhay, about trabaho, about career, especially. Yan, yung mga tinanungan namin, anong gagawin namin para ma-permanent, ano yung mga sagot namin sa interview. Tsaka alam namin na sila, yung mga nag-pray, pag sinabi namin, pwede niyo po ba kami pag-pray for this interview? Talagang alam namin na idadasal kami sa baklaran, mga ganon. So, hindi siya necessarily ninong-ninang. So, kaya kami nahirapan sa upuan kasi gusto namin na nandun sila. So, yun. Oo. Ang tagal namin inupuan. Tapos, naglo-law school siya, nagre-review ko. Parang, hirap na hirap kami sa time. Pero yun, laban. Oo. Parang ilang nahirapan linggong ganon. Yun talaga. Meron pa isa. Anita. Gown. Ayun! Very stressful kagabi kasi... Nakalimutan yung bagyo yun. Yun yung iniisip ko yun. Oo, kasi, di ba, actually, dapat yung wedding namin, June 25, na-move kasi hindi available yung schedule ni Justice. Tapos, na-move siya ngayon July 2. July 1, naka-check-in na kami sa hotel. Tapos, nagbalita na, yun nga, may rally ng isang certain, religious organization. Tapos, nag-announce si ISKCON ng around 12 a.m. na suspended na yung classes ng ng schools and classes ng mga bata. So, sabi namin, pag nag-suspend ng government work, masususpend din yung kasal namin. So, ayun, ang hirap makatulog. Pero ayun, tapos na! Yay! Natuloy pa rin. At hindi nag-suspend ang Supreme Court. Sakal na! Charot. Nakatapos na tayo. Okay. Rapid fire. Happy fire! Parang ba nabunda tayo? Parang may abunda. Kaya
Ayan, sige. Who spends more? Ay, oh. Who apologizes first? Wala. Ako ba? Ako ba? Who takes longer to get ready? Ikaw! Matagal akong bumangon pero mabilis magbihis. Matagal ka sa CR. Pero pagtapos ko, nag-makeup ka pa eh. Okay, Pagtapos ko, nag-makeup ka pa eh. Nag-wake up. Who is more romantic? Ikaw, clingy. Ako, Very ako clingy. pala. Oh, ikaw. Feeling ko pantay eh. Pero Baka actually, talaga normally, Baka nonchalant magkaiba kami. ng, magkaiba ng Love love language. Hindi ko makalabay. Bitaw din ko isa. Who is the better cook? Never siya magiging cook. Never. Nagluto siya isang beses spaghetti pero di ko natikman kasi naubos ng mga bata. O baka masarap naman. Masarap na. Naubos Ano eh. lang yun, hindi nakabulong yung nanay ko. Ilagay mo na, ilagay mo. Hindi kasi birthday niya yun, so May tinry ko. tutorial pala. Oo, tinry ko mag-cook, pero it's not for me. Ayan. Who is more organized? Ako. Napapagalitan ko siya pag makaalat. Oh, see. Sorry. Para lahat. Ayan. Who says I love you more? Ako. Siya. Kasi nga, ano nga ang Kasi ate siya. mo. Words of affirmation. Physical touch, yan. Ayan. Ante mo yan. Sige, para sa ating signature question. Wala. Signature question. Sabi kasi niya eh. Complete this sentence. Marriage is blank. Oh. Ano? Ikaw muna. Nag-isip pa sila. Marriage is Marriage is a social contract. contractual na sasabihin ko eh. Hindi, may definition yung family ko dyan eh. Marriage is a social Oo. contract. Still man yung woman. Entered into. Actually, Ay, ay, ano, sige, baka ma-offend kayo, pero baki ko sa inyo. Marriage Ano for ba ito, me. PG? Ha? Di ba PG yung pinaka... Hindi, parinig yun sa Di mga ba 5 may, years old. may bata lang? Oo. Dapat may limit din yung taas ah. Bawal! Bawal na ah. Bawal Baka magwala eh. Oo. Dapat mga hanggang 30 lang to. Mga late 30s lang. So, let's drop the mic. Masira. Marriage is contractual. Kasi, after all, it is a contract. So, wag kayong tatanga-tanga dyan at magda-decide na magpakasal based on emotion. Kasi contract nga siya, di ba? So, it's legally binding, Legal mga te. Baka contract. hindi po natin alam, legally At binding ang po term ito. ng family ko sa kanya, special contract. Special. Mas matindi pa siya sa normal Ano contract. yun, in between a man and a The woman. woman entered into accordance with law. Yeah. Nag-definition. Hindi yun, kasi Special mo siya talaga yung pwedeng- sinabing words. Special hindi mo siya talaga. pwedeng Ganun siya kabigla. i-contract, enter into without deep thinking, mga ate ko, think din. Syempre, kasama mo yan habang buhay, walang divorce sa Pilipinas, kung may annulment man, very expensive. Pero let's not go there. Start muna sa umpisa, isiping mabuti, sino ba itong papakasalan ko? Gusto ko ba siyang kasama habang buhay? Gusto ko ba siyang kasama sa lahat ng dinner ng buhay mo? So, di ba? So, ano siya? It's a contract. Tapos, yung assets mo. Yan, mga ate ko, pag wala kayong prenup, o di, yung assets mo, assets niya. Yung assets niya, assets mo. Akala mo, dahil may assets siya, tas ikaw wala bilang babae, masaya ka na. No, kasi dahil nga wala kayong prenup, pwede siyang gamitin sa'yo, bargaining tool. So, di ba? Be wise about it kasi it's a contract. Kasi walang prenup na Wala. makasal. Prenup po, pre, ibig sabihin before. It's a prefix, before. Before Bawal- nuptial, Oo. dapat mapagdesisyonan nyo na. Ayun. Yun lang, contractual siya. Hindi siya, marriage is love, marriage is blah, blah, blah. Emotions, it's not emotions. Be smart about it. Kasi partner mo na yan habang buhay. Ayun. Yun lang Akin naman. naman, Ay, Grabe grabe ko. ba ko? Akin naman, parang related din sa sinabi niya, marriage is legal, a legal contract, a legal document na hindi siya pinapasok, 'di ba? Hindi kami makikipag-contract sa unsure mong party eh, 'di ba? Much more i-contract mo yung life mo sa kanya. So hindi siya pinapasok dahil lang deeply in love ka sa tao. At the end of the day, pwedeng mag-live in, 'di ba? Pwedeng mag long-term relationship. I'm not against sa mga against doon. Pero ang point ko doon, Try nyo. ano siya, try nyo. Baka mamaya hindi nyo pala Try nyo. mag-isip. Huwag ka lang magpapajontis, ha? Disclaimer. Kasi, live-in lang. Huwag Pwede ba? magpapajontis Nasa 20th century na tayo. Marami na. Marami na katagal. Contraceptive. Contraceptives. Oo. Sa libre yan, nasa barangay hall yan, hihingi yan. Kung wala na. Diba? Pinapromote niya, may batas dyan. Yes. Ayun. So, basta, try nyo lang siya kasi, you will never know the real ugali or ng tao hanggat di mo nakakasama sa bahay. Mamaya ayaw mo pala pwede na maging ayaw mo, pero mahirap pag hindi mo kayang i-tolerate yung Non-negotiable mo pala. kung mabato-bato ka lang ng mga damit, tapos siya pala ayaw nun. Di ba? Ano ka pala, late kang umuwi, ayaw pala niya nun. Doon magkakaalaman eh. Kailangan makasama mo talaga. Minimum 3 years. Tapos,
Pag okay naman, di doon na kayo mag-isip. Mag-isip lang. Isip Hindi lang. magkakasal agad. Kasi Bigla-bigla. wala namang magbabago pag kinasal kayo eh. Other than being legal. Yeah. Di ba? Kasi pwede nyo lahat gawin kahit hindi kayo kasal. So why kasal? Ba't pa kayo magpapakasal? Di ba? Unless, yun nga, may nilook forward na kayo. Tapos na kayong doon sa hanap era, hanap stage. Pwede ba ha? Bago magpakasal, tapusin na yung mga hanap-hanap stage. May pinaparinggan ako. Nakatingin siya. Charot. Itatag ko ba o magko-comment siya? Tingin ko magko-comment siya. Dalawa ba sila? Charot! Joke lang po. Love you guys. I love you guys. Bago sila umiyak, i-close na natin. Nang bully. Nang bully. Ay, wait lang. Huwag kayong mag-aanak, pwede ba? Kung hindi O, kayo sure sa isa. live-in lang, pero wag mag-jaunties. Kasi kawawa naman yung kids, Oo. actually. Sila yung, Hindi ano porket eh. sinabing uso yung co-parenting, gagawin nyo na. Naging uso kasi ang daming gumagawang mali. Oo. Hindi dahil uso siya. Ayun, pag mag-aanak kayo, pwede ba? You are financially mature, you've healed all your emotional traumas. Huwag na kayo magpasa, pwede ba? Ha? Generational trauma natin, mga ate. Tama na, i-heal nyo muna, go to therapy. Mura lang Saka huwag kayo magpa-therapist. magmadaling ikasal. Walang age limit yung kasal. Walang age Pwede limit. Di ba? ba Hindi parang nag-expire? kailangan ko ng kasal. Hindi ka pa nga sure eh. Di ba? Hanap ng better. Hanap ng Meron best. ako mga ate ko, Nagagalit si Dodi. gusto, Di ba? gusto, Parang sayang yung life nyo, guys. gustong mag-propose yung mga jowa nila. Eh, mga deadbeat naman. Get a job, guys. Magtrabaho muna kayo. Maligo, actually. Ayun, alagaan muna yung sarili nyo. Tapos, kayo naman mga ate ko, nakikita nyo yung jowa nyo, ganyan. Tapos, gusto nyo mag-propose. La! Gising-gising. Ayun, huwag kayo mag-aanak na hindi ready. Okay? Kasi kawawa yung kids. Ayan, last question. Ang dami sinabi. Oo, Oo. Dumagdag lang. Oo, ano to, parang look back mo daw. Ano ang Mhm. isang bagay na gusto niyong balikan 10 years from now kapag napanood niyo tong episode na? Gusto ko Hindi ko maalala pa- yung sinabi ni Judge. Nung Ni Justice. ni Justice, sorry po, Justice. Ni Justice, Associate Justice Villanueva. Sinabi niya kanina nung, namin, nung sinosolemnize niya yung kasal. Kasi, parang, siya. Actually, lumulutong ako kasi sa Real. Kasi, pangarap ko talaga makasal sa Supreme Court ng Associate Justice. Yung mga pumupukpok talaga ng gavel. Ganun. Ayun. So, gusto ko maalala yung mga sinabi niya. And actually, gusto ko siya matanim sa brain ko. Baka panoorin ko ulit-ulit yung videos. Ganun. Kasi, ang daming wisdom. Alin doon? Yung niya, yung may Tatlong A's? tatlong A's, Sa akin, tsaka R. Ako, Oo. Sa kanya yung ganyan. R, Akin yung R, sa'yo sa'yo tatlong A. Hindi, para sa'yo yung tatlong A. Mm-mm. Oo. Pero Attention. ikaw tatanda. Okay, gagawa. Ikaw R lang daw. Ano na yung Respect. tatlong A? Oh, di naalala. Ano, attention lang naalala Attention, ko. assurance. Assurance. Alawan. Kakalimutan! Ayun! Love na love ko doon si Judge kasi sabi niya kahit daw kung mas malaki man yung pera ng babae or kahit nagtatrabaho siya, lagi daw may allowance. Judge! Ayun, hindi actually. Yun, tapos yung part na yung umpisa pa lang, yung parang sinasabi niya pa lang kung bakit kinakasal, ganun. Yung halaga ng kasal. Yung halaga ng kasal kasi ang pragmatic, ang practical lang. Wala siyang emotion eh. Walang Diba? emotion. I love it. Talagang sabi ko, paano ko ba ito maaalala forever? Ganun. So, yun yung gusto kong maalala. Yun lang po. Ano, maalala after 10 years. Ano, yung lahat ng nangyari kasi last 10 years, I didn't expect I can afford this. Bakit ka naiyak tayo? Uy, grabe mga ate ko. The venue, the connections doon. Yun ang pinakamahirap, walang price yun. Yung makahanap ka ng in time na magpapakasal ka, tapos may kakilala ka na may connection doon. Di ba? Very rare in 100 million Never Filipinos. na. Kaya nga siya dream eh. Kasi akala mo pangarap lang siya. Tapos nandiyan na Oo. siya ngayon sa harap mo. Parang 10 years, 2016, sasabihin ko sa sarili ko kasi ako Supreme Court, tapos kakain ako dito with, it's a big joke. Di ba? Oo, And then, far-fetched dream. Oo, Hindi layo siya sa- realistic. Di ba? Nasa ba ako 2016? Eh di, you should thank yourself for hard work and Thank yourself. Thank myself and syempre the God Oh. for helping me doing this, achieving Oo. this. Ay, Yeah. gusto mo yun? Ay, di ba natin na-chika sila? Kinasal, venue, chika. Yabang nyo, sis! Kinasal kami sa Supreme Court. Tapos, yun, solemnize kami ni Associate Justice Raul Villanueva. And then, The first and only appointee. appointee ni BBM sa Supreme Court. Out of 15, siya lang pag-isa. Lahat yung Duterte pa. At dalawang Noynoy. Iwan na. Iwan pa. Oo nga. Colors?
political colors? Are we ready for it? Charot. Ayun, Hindi naman. tapos our reception, dito lang din sa Manila Hotel. Andito kami ngayon sa Manila Hotel, the loud and proud, the old, charot. The, The old but the gold. first 5-star hotel in Philippines. Ayan. Gusto niyo ba ng 1902. trivia? Ayan. So, ayun. Dito kami sa Manila Hotel. Tapos, cafe ilang-ilang kami na kumain. Na-reserve namin yung cigar room. Tapos, ngayon, we have another day to, to chill, to enjoy the place. Alam mo na yun. Alam mo, Na-enjoy na mga talaga siya kasi bongga. kahapon, ano lang siya. Stress pa kami kahapon. Tulugan lang siya. Ganun. Hindi mo siya ma-appreciate. Actually, kung nakita nyo kung this is not a shade to to my parents or to kung makikita mo hanggang kung 40 years old na may naman. limit nga po. So hindi nila kung makikita nyo lang kung saan ako nanggaling. Ayun. So makikita nyo na ang layo na nito. Ayun. Thank you, self. Thank you, Kuya Dolly. Thank you, self. Ayun. Yun lang. Yun lang po. Thank you for watching. Dream come true in one word. Ay, one Oh, sentence. It's a dream come true. Dream wedding term. Mabilis, no Mabilis. fuss, no drama, no acting, no... Fantasy. Actually, kung It's subjective, pero sa sa aming dalawa. Yun Kasi, yan. yun. ayaw namin yung mga cringy vows eh. Alam mo nga, sobrang kami Exchange your vows. Oo, sabi ko, wala, bilis tayo. Yung pala yun na yun. Yes, I do Ay, doon na justice. pala. Yun, sobrang saya, sobrang happy. Ano sabi ko? Yes, Your Honor. Yes, just. Yes, Your Honor. Parang gano'n. Kasi justice siya, sabi ko, yes, sir. Ano lang siya tinuro eh. Yun, masaya. Tapos, gusto na rin namin magpasalamat kay Ate Aries. Oh, bumiyahe pa Doon nga yan. bumabagyot eh. Inunahan ang niya taas yung ng alon bagyo. eh. Inunahan niya yung bagyo para makarating siya bago landfall pala. Nag-landfall na siya sa Manila bago mag-landfall yung bagyo sa dagat. Thank you, sister. Thank you. Forever grateful. Thank you pa. Bye-bye po. God bless. Pakita yung mga sing-sing. Pakita nyo, kasi habang order na. Hindi ko kaya eh. Parang